the Amor Patrio. All the way from Cebu. I just got here today. Makinig kayo! Pinapalamon na nga kayo. Pinapasahuran pa kayo. Hindi ako uuwi nang walang bumababa. Tandaan nyo yan. Franz Castro. Girl, bakit ka nandyan? Pumunta ka ng Sikihor, wala na ako doon. Nakikipagkamay ka daw sa Sikihor. Sana nandun ako nang pumunta ka doon. Ngayon, I'm here. Let's do an eyeball, Franz Castro. Franz fucking Castro. Tapos sasabihin mo naman, hindi disente ang babae dyan. Napakatabi ng pilig. You know, napaka-immoral, napaka-indecent na babae. Yes, I'm just giving you the fucking energy that you are giving to the Philippine people. You do not deserve an ounce of respect. Zero respect. Kasi, girl, mukha mo palang hindi naka-respeto. Wala kang moralidad. Hindi ko nga narinig. Ano bang ginawa mo sa Kongreso? Bobo ka na nga. Underperforming ka na nga. Hindi ka pa maganda, girl. You're not pretty. You're bobo. And you're underperforming. You do not deserve a seat in the Congress. Sasabihin nyo naman, red tagging. So I'm not gonna go into that topic. Alright? Kasi ang hilig. Akala mo, gusto ko ipatawag sa tuwan ko. I wanna be there. I wanna face you fucking idiots. I wanna face you. Para sabihin ko sa pagmumukha nyo na hindi kami natutuwa. I understand our feelings, our perception, our opinion does not matter to you. And I know, kasi wala naman kayong ibang gusto, pangarap, at gawain sa araw-araw. Kundi ang magnakaw. Pupunta ka sa bundok, magkikidnap ka ng mga bata, tapos uupo ka sa House of Congress as if you're the most moral person in the Philippines. Fuck you. Fuck you. You do not deserve an ounce of respect, Franz Castro. Benny Abante, let me tell you a story. I went viral on TikTok. I was tagging you. I was hoping you would notice. But who am I? I am a nobody. I am a fucking nobody. But here I am now. Oh. Filipinos, I'm asking you, please, let's have a standard. Let's have the qualifications. Especially for these public officials who run for a public office to serve the public. Abolish Congress if necessary. Wala namang bagyan. Alam kong bobo kayo kaya itra-translate ko sa Tagalog. Ang meaning ng Amor Patrio ay love of country. Wala kayo nun, mga puta. Una sa lahat, gusto ko na kayong sumurin. Kasi alam nyo, kawala ang fight ko. Hindi mo na kayo. Balik! Yun lang. Yung performance or speech natin ngayon ay kagaya ng performance ng mga representatives ng mga magnanakaw sa Kongreso. Meron? Wala? Minsan meron? Pero sa lahat ng araw, kadalasan, wala. Okay? Kailan pa natin babaguhin ang sistema ng mga taong ito, ang kinakain nila, ang mga sasakyan nila, ang mga bahay nila, ang mga pinapaaral nila sa kanilang mga nepo babies, ang ibinibili nila ng mga jewelry sa kanilang mga nepo mistresses ay galing sa taxes, dugo at buhay ng mga Pilipino. Ayokong magmakaawa na maawa naman kayo sa mga Pilipino. Kasi alam ko, wala kayong awa. I don't even think that you are a person. I think you are an evil trying to govern the Filipino people. Ganon kayo. So I will not say, please resign. Ito ang tandaan nyo. Habang nakikiusap pa kami, bumaba kayo.
Dahil sooner rather than later, mind you, hindi na kami makikiusap, hindi na namin kayo sasabihan. Kakalad ka rin kung kakalad ka rin. Bababuyin kung bababuyin. Bakit? In this generation, we are millennials. We do mirroring. Kung ano yung energy, kung ano yung serbisyo, kung ano yung trato na binibigay nyo sa amin, yan din ang ibabalik namin sa'yo. We are the millennials and we are like that. Sa mga putang naupo dyan sa Kongreso, huwag nyong hintayin. Huwag nyong hintayin na ang galit ng taong bayan ay aabot sa sukdulan. Because I'm telling you, I am an ordinary private citizen. But with the amount of rage and anger na feel ko ngayon, I cannot promise I will be a decent person when the time comes. That I can promise you. I cannot promise na kapag aabot sa sukdulan ang kakapalan ng mukha nyo, ang kakapalan ng mga pagmumukha nyo, ang pagkawalang kaganansya. My God! You are such a person. Mga matatanda na kayo dyan! Puta! Kiko Barzaga. Shout out to Kiko Barzaga. I do not care if you are a Kakapi, whatever faction, whatever political intention do you have, just a big shout out to you. Pero itong mga putang, gusto kong pangalanan kayo? Isa-isa? We are minimum wage earners. Pero feel ko, I'm so fucking rich. Kasi, sponsored ko yung mga lifestyle nyo. Sponsored ko yung mga sasakyan nyo. I'm so proud of myself. I'm a fucking independent woman because I am sponsoring Franz Castro. I am sponsoring Benny Abante. I am sponsoring Martin Romualdez. I am not just sponsoring these fucking politicians, but I'm also sponsoring their relatives, their nepo wives, their nepo babies, and their nepo mistresses. Sana maging South Korea tayo. Just a little bit. Konti lang. Konti lang. Sana maging South Koreans ang mga Pilipino. Kung saan hindi tinotolerate ng mga gay netizens ang mga leader, ang mga public personality na may mga scandal. You know? That statement itself, it should tell you one thing. We, the Filipino people, we are the employers. We are paying them to do their fucking job, and they're doing not just a sloppy job, but an obviously idiotic job. Wala ba kayong mga utak dyan? Bakit kayo nasa Kongreso kung saan ang trabaho nyo is to create, amend, modify, and enforce law? Kung kayo mismo nilalabag, inaabuso nyo ang batas, the audacity. Labas kayo! Harapin nyo kami! Harapin nyo kami! Huwag nyong hintayin. Dahil, sinasabi ko sa inyo, I am coming from a private life. I am coming in Manila as a private person, as a nobody, right? Nobody knows me. Nobody knows what I'm doing. Nobody where I came from, but here I am. And do you know what exactly fuels the motivation for me to be here? Because I think, and I 100% believe, that it's time for me, and for these people, and for those people, and for all these ordinary Filipino citizens to hold you accountable. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Walang uuwi kung walang bababa. It's time to reform. Let me ask you, all these people here, media, ordinary people, professionals, ex-military, whoever this fucking person here on the venue, name one thing na naramdaman nyo na worth it ang binayad yung taxes para palamunin, pasahurin,
they fan even the fucking air that they breath in Congress. Tell me one thing. Just one thing. Ikaw, did you ever feel meron ka bang isang example situation na you can proudly say na, oh my God, Congress has done me something good? No? Shame on you. I am, let's not say my age, because I want to be 30s. When you're in your 30s, you're in your 30s period. But let me tell you, sa 3 dekada kong mabubuhay sa mundong ito, sa bansang ito, I cannot remember a single fucking thing that I can proudly say na, oh, ito, ginawa to ng Congress. Ginawa to ng mga butihing congressman. Wala. Zero. And then, magnanakaw ba kayo? Pinapalamon na nga kayo. Paano bang iniisip nyo na wala kaming access sa information? Ganun ba ang tingin nyo sa amin? Ha? Ganun ba ang tingin nyo sa mga Pilipino na kami ay mangmang? Para tayong nasa panahon ni Rizal, kung saan ang mga praile ay ginagawang bobo at sinasabihan na Indio ang mga Pilipino. And you, Franz Castro, Benny Abante, Martin Romualdez, Saldico, Marcos Jr., Lee Satanas. Learn from the history. Every abuse, every tyranny is not forever. And when that day comes, we're not gonna be merciful. I'm telling you.